Pansamantala muna tayo maghiwalay ha. Magtratrabaho lang ang ate. Pwede naman kaming isama, di ba, ate? Marian, kung pwede ko lang kayong isama, isasama ko kayo. Pero hindi pwede eh. Paano na ako, ate? Apollo, nandiyan naman ang kuya Febran, ang tiya Nona. Sila na muna mag-aalaga sa'yo. Bakit ka pa kasi alis? Febran, gagawin ko to para sa atin. Hindi lamang para sa sarili ko. Kailan ka babalik, ate? Magtratrabaho lang ako. At kapag makapag-ipon na, babalikan ko kayo. Paano ka makakapag-ipon? Hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Pagsisikapan ko. Hindi tayo papabayaan ng ama. Sige na, Marian. Magbihis ka na at ako'y may gagawin ko sa bahay. Janela? Tia Madel. Huwag niyo pong pababayaan si Marian ha. Aalagaan niyo po siya. Janela, makakalimutan yung pinag-usapan natin. Baka di ka na bumalik. Ay hindi po. Tia Nona, babalik po ako. Kayo na pong bahala kina Febran at Apollo ha. Tia Nona, Tia Madel, babawi po ako sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Sige na please. Huwag na kayong umiyak. Iyak din ng ate eh. Basta, tandaan niyo, ano man ang mangyari, huwag niyong pababayaan ang pagsamba. Lagi kayong manalangin at lumapit sa Ama. Huwag niyo kakalimutan ng ate ha. Babalikan ko kayo. Mag-iingat ka dun. Upo ka muna. Simula ngayon, ito na yung magiging kwarto mo, ha? Tia Madel, mag-isa lang po ba kayo rito? Oo. Nasaan na po ba si Tio Emel? Matagal na kaming hiwalay ng Tio Emil mo. Yung kuya mo namang si Rafael, sumama na dun sa tatay niya. Wala na po ba kayong planong magkipagbalikan sa isa't isa? Ako, Marian, wag na nga nating pag-usapan yung Tio Emil mo. Siya nga pala, ang kwartong ito ay sa kuya Rafael mo dati. Hindi na rin siya umuwi rito simula nung sumama siya sa tatay niya. Oh, sige, mag-ayos ka na ng mga gamit mo. At bukas na bukas, sasama ka sa akin. Bibili tayo ng mga panibagong mong damit, ha? Opo, Tia Madel. Salamat po. Masok na kayo sa loob. Opo, Tia Nana. Tsaka, saan po yung kwarto namin, Tia Nona? Kwarto? Ano palagay mo sa bahay ko? Mansyon? Dito kayo matutulog sa sala. Mag-isa lang ako sa bahay na to, kaya isa lang din ang kwarto ko. Siya nga pala, kada umaga umaalis ako ng madaling araw para maglako ng gulay at isda sa palengke. Kaya buong araw ako wala rito sa bahay. Di kayo makakaalis at makakalabas ng bahay kung wala ako. Paano po kung pasukan na? Ay, matagal pang pasukan. Sa kanyo lang problemahin yan. Paano po kami makakasamba kung hindi po kami aalis ng bahay? Makakasamba? Parang hindi namin napag-usapan ng ate niyo yung tungkol dyan. Hindi yan makakalimutan ng ate. O, relax, iho. Papayagan ko naman kayo eh. Pero bago kayo umalis para sumama dyan sa iglesia nyo, dapat matapos nyo muna mga gawaing bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit ano po, gagawin namin, payagan mo lang po kaming makasamba. Oo, bakit may paiyak-iyak yan? Wala po. Namimiss ko lang yung ate. Kana, Apollo, huwag ka na mag-alala. Andito ang kuya.
Magandang hapon po. Ikaw na ba yung pinadala ng agency ninyo para maging kasambahay namin? Opo, ako nga po. Sige, pasok ka. Naku, ang bata mo pa pala. Ano bang pangalan mo? Ilang taon ka na ba? Janela Ocampo po, 18 taong gulang. Sige, buka. Sandali lang, tatawagin ko lang ang asawa ko. Ramon, halika rito. Nandito na yung magiging kasama natin sa bahay. Ganun ba? Siya na ba yun? Siya si Janela. Siya yung makakatulong natin dito sa loob ng bahay. Ano bang trabaho kaya mong gawin dito sa loob ng bahay? Kahit anong trabaho po, kaya ko pong gawin. Mabuti naman kung ganun. O sige, halika na. Ituturo ko sa'yo yung magiging kwarto mo. Anak, ito na palang sahod mo. Nako, kahit bukas na po ibigay ang sahod ko. Sige na, tanggapin mo na. Po, sobra-sobra po ito sa isinasahod ko po sa inyo. Sige na, Iha. Tanggapin mo yan. Kalakip ng aming pasasalamat sa iyo. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan nito. Tita, tito. Matagal na namin napagkasunduan yan ng Tito Ramon mo, Janela. Kung alam mo lang kung gaano mo kami pinasaya habang nandirito ka kasama namin. Napakabait mong bata, Janela. Naging inspirasyon ka para sa amin. Kahit hindi man kami nabiyaan ng karoon ng anak, nagbistulang hulog ka ng langit para sa akin. Maraming salamat po, Tita Bella, Tito Ramon. Ang laking tulong po nito para po sa pagsisimula po namin magkakapatid.
Pagpalain kayo ng Diyos, anak. At kahit magkasama na kayo ng mga kapatid mo, ang bahay na ito ay bukas para sa inyo. Welcome na welcome kayo rito sa amin. Maraming salamat po, Tito Ramon. May isa pa kaming sorpresa sa iyo, anak. Ano po yun, Tita Bella? Dahil nakita namin ang kagandahan ng pagiging iglesia ni Kristo mo, nagpasya kami na magpadoktrina ng Tito Ramon mo. Talaga po? Naging inspirasyon ka sa amin, Janela, at hindi yun matutumbasan ng anumang halaga. Janela, sandali! Kanina po ba ako sinusundan, Henry? Galing kasi ako sa bahay nyo. Sabi ni Tita Bella, may binili ka raw sa talipapa, kaya dito kita inabangan. At nalaman kong aalis ka na. Sasama ako sa'yo, Janela. Sasamahan kita. Hindi ka pwedeng sumama, Henry. Nandito ang pamilya mo. Nandito ang buhay mo. Hindi ako sanay na wala ka. Mawawalan ako ng kaibigan, Janela. At saka, nagtapat ako sa'yo, di ba? Naliligawan kita. Henry, hindi pwedeng maging tayo. Alam mo yan. Pinag-usapan na natin to. Handa akong may iglesia. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Gawin mo yan dahil yan ang pasya ng puso mo. Huwag mong gawin yan ang dahil lang sa akin. At kapag magpupumilit ka pa, hindi na ako magpapakita sa'yo. Bukas, alis na ako. Gusto mo kong ihatid sa airport, papayagan kita. Marian, bakit hindi ka naman sumipot sa night out natin kagabi? Bakit kasi wala kang cellphone? Ang hirap mo tuloy kontakin. Alisa, pagdating sa ganyang bagay, alam mo namang hindi ako pwede. Dahil bawal? Hays, ang dami talagang bawal sa inyo. Alisa, mga minor de edad pa lang tayo. Dapat nga hindi kayo pinapapasok sa ganyang bar eh. Kasi bawal minors doon. Wala kayo nag-check ng ID. Besides, sa kutis ko, mukha ba akong minor? Marian, I'm a grown-up lady. Hindi ka gaya mo, napag-iiwanan ng panahon. Look at you! Alisa, wala sa kutis ang sukatan ng pagiging grown-up. Ang pagiging responsable ang mahalaga. Responsable sa iyong kinikilos at gawa. Responsable sa iyong sarili. Wala akong ginagawang masama. Ganyan kasi yung tinatanim sa isip nyo ng relihiyon mo. Napaka-killjoy. You always do what you're told. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Basta, huwag mo na akong yayayain sa mga kalokohan mo. Eh, ikaw lang naman ang beshi ko eh. Basta, pagdating sa ganyang bagay, Alisa, wala kang maaasahan sa akin. Bahala ka na nga! Basta, you're raised that you have of a life. Ang tama nito. Uy, ano to? Oh, uuwi ka namang mag-isa? Ano ba? Wala ka bang mga friends? Gaston naman pare. Paano magkaka-friends yan? Sa dami ba namang nang bawal sa reliyon nila? Wala na silang freedom mag-enjoy. Eh, ganun ba? Eh, ano, gusto mo, tayo na lang yung maging friends, ha? Oo na po ako. Oh, papasandali. Ang bang bait nito, ah. Ngunit may pagkabastos nga lang, eh. Ha? Ano, sagutin mo nga ako. Ayaw mo ba sa amin, ha? Ayaw mo bang maging friends tayo? Sagot ka nga. Tahimik ka. Bitawan niyo siya! Uy, nandito nang to the rescue niyo. Apollo, di ka na. Uy, Febran! Sabihan mo nga yung asungot mong kapatid na huwag siyang sumasalubong sa daanan namin. Maghanap kayo na mapagtripan yung kasing edad nyo. Tantanan nyo ang kapatid ko. Eh, sino gusto mong pagtripan namin, ha? Ikaw? Bahala kayo sa buhay nyo. Tantanan nyo na lang kami. Hindi naman namin kayo inaano ah. Ang tapang ng ampon na to, oh. Akala mo kung anong may pinagmamalaki, ampon lang din naman. Anong sabi mo? Huwag mo na silang patulong. Ano, kakasa ka? Kaya. Walang matinong tao ang papatol sa inyo. Ang papatol lang sa inyo. Ang mga kagaya nyo rin. Matagal ka na bang ginugulo ng dalawang yun?
Opo, kuya. Di ba kaklase mo sila? Sanay na ako. Hindi na lang ako pumapatol. Sabihan mo ko kung sinasaktan ka ng dalawang yun, ha? Isusumbong natin sa guidance. Opo, kuya. Pagsamba nga pala mamaya. Tara, uwi na tayo. Siya nga pala, kuya. May pulong kape sanang bini mamaya pagkatapos ng pagsamba. Pangulo kasi ako ng komite sa gagawin namin pasugo drive sa Sabado. Aba, ayos yun, ah. Ikaw na lang magpaliwanag kay Tia Nona. Sige, ako na bahala. Nona, Oh, Balon. May pinadala ba? meron. Ano yan? Ano to? Uy, cellphone. Tia Nona, kamusta na po kayo? May pinadala akong cellphone para kay Febran at Apollo. Nandiyan na rin po ang numero ko para makontak niyo po ako. Nang sa ganun po, mapapabilis ang komunikasyon natin at ng mga kapatid ko. O, Balon, ibenta mo na nga lang yung mga cellphone na yan. Di kailangan ng mga bata yan. Alis ka na! Tao po, Tia Nona, Febran, Apollo, ang ate Janela nyo ito. Tao po, Sino ka? nandyan po ba ang Tia Nona? Ako na ang nakatira dito ngayon at hindi ko kilala yung Tia Nona na sinasabi mo. Bakit ganun? Hindi man lang sila nagpasabi na lumipat sila. Paano yung mga kapatid ko? Tao po. Tia Madel. Tao po. Sino po sila? Si Janela po, pamangkin po ako ni Tia Madel. Hindi na si Aling Madela nakatira dyan. Matagal na silang umalis sa bahay na yan. Siguro, mga 5 taon na. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan po sila lumipat? Wala eh. Kahit sino siguro sa amin dito, walang nakakaalam. Ang alam ko lang may mga pinapadala sa kanya dito. Minsan box, minsan sobre. Kaso, iniiwan lang sa labas ng bahay. Kaya kung sino-sino na lang yung kumukuha. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat na lamang po. Sige, mauna na ako ha. Ibig sabihin, lahat na ipinapadala ko para kay Marian hindi niya natatanggap? Bakit hindi nagsabi sa akin si Tia Matel? Nasaan na kaya sila? Basta, lagi niyong pagkakatandaan, ano man ang mangyari, magtulungan kayo sa isa't isa. Lumaki man kayo, magkaroon ng kanya-kanyang pamilya, tumanda man,
ipagpatuloy niyong pagdadamayan ha. Lalo ka na, Janela, dahil panganay ka. Opo naman, Nay. Mahal na mahal ko tong mga kapatid ko. Kung mayroon mang tao na unang-unang tutulong sa inyo, kayong magkakapatid yun. Higit sa lahat, huwag na huwag ninyong pababayaan ang paglilingkod sa Diyos. Huwag na huwag kayong tumalikod sa iglesia. Dumating ang anong pagsubok, sumampalataya, magtiwala, at umasa sa Panginoong Diyos. Pangako yan, Nay. Hindi ko iwan ang mga kapatid ko. Hindi kami aalis sa loob ng iglesia. Kaya nga. Ama, tulungan mo po ako mahanap ang mga kapatid ko. Parang awa mo na. Naku, maambon. Alisa, may payong ka ba dyan? Sige, dito muna tayo. Uy, anong nangyayari sa'yo? Kahapon ka pang ganyan. Marian, Ano? Magsalita ka. buntis ako. Ano? Paano? Ibig ko sabihin, paano? Bakit? Kanino? Hindi ko alam eh. Ha? Anong hindi mo alam? Lasing kasi ako noon. Kasama ko mga tropa nila Jasmine at mga nobyo nila. Hey! Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ngayon mo pa ba ako sisihin? Dapat lang, Alisa. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Ang bata mo pa para pumasok sa ganyan. Dapat malaman yan ng mga magulang mo. Wag! Anong wag? Hindi mo maitatago yan. Lulubo yung tiyan mo. Kaya nga hindi dapat mangyari to. Tulungan mo ko, Marian. Ano yung pinagsasabi mo, ha? Kasalanan na nga yung ginawa mo. Tatakpan mo pa ng isa pang kasalanan? Ay, kinikilabutan ako sa mga binabalak mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Kung nakinig ka lang sa akin noon, Alisa, hindi ka hahantong sa ganito. Ay, sinisira mong kinabukasan mo. Alam mo ba yon? Pinagsisihan ko naman eh. Tara na nga. Basta, ipaalam mo ito sa mga magulang mo. Yan ang unang-una mong gagawin. Alisa, halika na. Marian? Bakit po, Tia Madel? Oh. Ano po ito? Uy! Cellphone! Gaya ng lagi kong pinapangako sa'yo, magagamit mo yun sa pag-aaral mo. Pero iwas muna sa social media, ha? Hindi kasi nakakatulong sa pag-aaral yan. Naku, maraming salamat po, Tia Madel. Yung pinayagan niyo pa nga lang po akong dumalo sa aming mga pagsamba at mga aktibidad. Sobrang pasasalamat ko na po yun sa inyo at sa pag-aaral ko. Todo suporta po kayo. Aba, syempre. Nangako yata ako sa ate Janela mo na alagaan kita. Maaari mo rin gamitin yan para matawagan mo siya. Kaya lang wala akong contact number niya eh. Hayaan niyo na lang po yun, Tia Madel. Pero maraming salamat po dito, ha. Huwag kang mag-alala, kapatid na Janela. Mahanap din natin yung mga kapatid mo. Kung sakop sila ng distritong ito, agad naman natin sila mahanap. Kung lumipat sila sa ibang distrito, matutuntun din naman natin sila. Maraming salamat po, kapatid. Di po kasi ako sinabihan ng mga tiyahin ko na lumipat na pala sila ng bahay. Di ko tuloy inabutan sa kanilang tinitirhan. May awa ang Diyos, kapatid. Patuloy lang sa pagpapanata.
kung may resulta na itong paghahanap namin, agad kitang babalitaan. Maraming salamat po. Wala ka naman po. Hello po? Good morning po, kapatid na Janela. Natanggap niyo ba yung aking mensahe? Opo. Nagulat nga po ako nung malaman ko. Dahil galing din po ako sa bayan na yun nung isang araw. Ayun, sina kapatid na Febran at Apollo pa lamang yung kumpirmadong nakatala dyan sa lokal na binanggit ko sa mensahe. Bale, binigay ko na po yung pangalan at contact number ng kapatid na pwede mong lapitan sa lokal na yan. Maraming salamat po, kapatid. Excited na po ako makita sila. Hindi naman gaanong malayo yung lokal na yon. Siguro mga 3 oras na biyahe. Si kapatid na Maria naman, hinihintay pa yung kumpirmasyon kasi sa ibang lokal yata siya nakatala. Sige po. Abangan ko lamang po ang karagdagang impormasyon. Maraming salamat po talaga, kapatid. Ayan, walang anuman po. Alam mo, doon kami nagkakilala eh. Yung naglalaro ko ng table tennis. Si Apollo yun ah. Uy! Si Apollo? Di ba yun yung kapatid na pang sa Febran? Oo. Sila natin. Sila. Buksan mo yan, buksan mo. Kapagay mo sa akin. Na, bilis. Tapos, teka. Okay. Kunan mo kami. Kuha. Ayaw mo Kuha. Ayaw mo matabagan na nasa Fidel, pare. Hindi naman umulan, pero bakit basang-basa yung asungot na to? Ewan ko sa kanya. Sabihin mo nga. Uy, di ba talaga kayo titigil sa ginagawa niyo sa kapatid ko? Ipapaprinsipal ko na kayo. Wala na kami yung ginagawa ah. Nawa pa kami kasi yung kapatid mo, basang-basa, hindi naman umuulan. Yung sabihin mo, mas gusto mo yung kapatid mo, dinidiskitahan namin. Pero hindi ko yung pagtripan namin. Tama ba? Anong sinabi mo? Uy, dalawa na yan ah. Pabayaan mo na lang sila, kuya. Hindi naman ako nasasaktan sa ginagawa nila sa akin eh. Kung totoosin, mas naawa ako sa kanila kasi ako lang kaya nilang ganituhin. Naiinggit lang yung mga yan sa'yo, kuya, dahil wala sila ng kunong meron ka. Kaya binabaling nila sa akin ng lahat para magalit ka. Ang di nila alam, sila itong walang-wala. Paano naman kayo maiinggit sa mga ampon na katulad nyo, Aber? Ampon nga kami, pero ramdam namin ang pagmamahal at pagmamalasakit namin sa isa't isa. Dad, lagi mo lang dinadahilan yan eh. Hindi pwedeng si Yaya naman ang atin ang meeting. Dad, for once, magkaroon ka naman ng panahon for me. Dad? Hello? Dad? Pang-ilang beses na ba ito na ipinatawag ako ng teacher mo? Fidel, this will be the last and I'm no longer tolerating your low grades. Ipahihinto kita sa pag-aaral. Nakakahiya ka sa mga amiga ko. Ampon nga kami, pero hindi kagaya ninyo. Na may mga magulang nga, pero walang malasakit sa inyo. Hoy, Febran! Ano nangyari sa kapatid mo? Bakit mukhang basang sisiw yan? Binusan siya ni Nagaston at Fidel ng tubig. Ano? Bakit ikaw na lang lagi pinagtitripan ng dalawang yon, ha? Siguro may kasalanan ka sa kanila, no? Kaya ka pinagdidiskitahan. Wala po, Tia Nona. Tia Nona naman. Nakita niya ninyo na siya itong agrabyado.
Siya pang sinisisi ninyo. Hindi ko siya sinisisi. Ang sa akin lang, baka pilyo din yung kapatid mo. Kaya binabalikan siya ng dalawang yon. Tia Nona, bakit ang bigat-bigat ng loob niyo sa amin? Anong sabi mo? Bakit niyo pa kami inampon? Kung ganito ang trato niyo sa amin ni Apollo, ibalik niyo na lang kami kay Ate Janela. Wag na wag mo akong sinasagot ng ganyan, ha? Hanggang ngayon ba, maasa pa rin kayo na babalikan kayo ng atin nyo? Hoy! Para malaman mo, pinabayaan na kayo ng atin nyo. Kaya wag na kayo umasa na babalikan niya pa kayo. Hindi nga siya tumupad sa kasunduan namin eh. Kasunduan? Nabayaran niya ako, kapalit na pag-aalaga ko sa inyo. Pero nasaan siya? Wala. Wala na ang atin ninyo. At wag na kayong umasa na babalikan niya pa kayo. Pasalamat nga kayo, pinag-aral ko pa kayo. Tapos ito gaganti niyo sa akin? Ginawa naman namin ang lahat, ah. Ginawa naman namin ang lahat para masiyan kayo, Tia Nona. 6 na taon. Ang pagmaltrato mo sa amin ni Apollo. Kahit ang bigat ng loob niyo sa amin, tinanggap namin kayo dahil kapatid ka ng nanay. Wag na wag mo akong susumbatan ng ganyan. Magsilayas ka rito! Mga walang utang na loob! Layas! Apollo, halika na. Mukhang may drama. Sayang, hindi ko naabutan. Bakit ngayon ka napakita? Baka yung pinapadala ni Janela dun sa bahay, naubos mo, nakakalasing mo. Yan nga yung pununta ko dito. At huwag ka nang umasa na magpapadala pa yung pamangkin mo. Anong ibig mong sabihin? Wala ka nang mauutot sa pamangkin mo dahil andito na siya at hinahanap ang mga kapatid niya. Ano? Ano ba hinihintay mo dyan? Habulin mo na yung mga bata! Dali! Apollo, yung sinabi mo kina Gaston at Fidel kanina, naantig naman ako doon. Totoo ba yon? Oo naman kuya. Walang material na bagay na tutumbas sa lahat ng pagmamalasakit mo sa akin. Kawawa man tayo sa paningin nila, napakaswerte ko naman at may kuya akong tagapagtanggol. Ang sabihin mo, nandyan ang ama na laging nagsusubaybay sa atin. Tama ka dyan kuya. Siya nga pala kuya. Saan tayo ngayon pupunta? Puntahan natin si Marian kila Tia Madel. Bahala na. Basta, huwag tayong bumalik doon kay Tia Nona. Hayun, may poso doon. Doon ka na lang maghilamos. Barin mo na rin ang polo mo. Total, may t-shirt ka naman sa loob. Hintayin kita sa tambayan, ha? Opo, kuya. Huwag ka na mag-alala. Andito ang kuya. Miss? Ate? Febran, Ate! nasan si Apollo? Apollo? Halika sa ate. Bakit ka pa bumalik? Apollo? Apollo, makinig ka sa ate. Iniwan mo kami. Sabi ni Tia Nona, kinalimutan mo na kami. Ha? Patawarin niyo ako. Kung bakit ko kayo iniwan. Pero habang nasa malayo ako, walang araw na hindi ko kayo iniisip. Lagi ako nagpapadala kay Tia Nona para may magamit kayo. Lagi akong bumibili ng mga bagong damit para may magamit kayo sa pagsamba. Wala kami natatanggap galing sa'yo ate. Lahat pinagtrabahuan namin at tiniis namin ang pagmamalupit ni Tia Nona. Tawarin niyo ako kung bakit niyo naranasan ang lahat ng mga ito. Apollo,
Patawarin mo ng ate. Di ba, isang gabi, sabi mo, miss mo na siya? Nandito ng ate, oh. Kita na sila. Hindi sinungaling ng siya, no? Ano yan? Hayaan mo na yun. Apollo, miss na miss ka rin ng ate. Ano yan? Tayo magagawa. Ang mahalaga ngayon, ate, nandito ka na. Tara, punta na natin si Marian. Ha? Alam niyo kung nasan si Marian? Opo, ate. Nakipagkita sa amin si Marian bago pa man sila lumipat ni Tia Madel. Sinundan ko po sila. Malapit lang yun. Mula noon, isang beses isang buwan na pinupuntahan namin si Marian. Salamat sa Diyos at hindi niya kayo pinabayaan. Halina kayo, puntahan natin si Marian. Pero ate, malaki ang tampo sa'yo ni Marian. Sana mapaghandaan mo kung ano man ang sasabihin niya. Teka, Febran, maayos ka na magsalita. Hindi ka nauutang. Apollo, bakit parang basa ka? Wala ito ate. Kung saan man ang punta nyo, ihatid ko na kayo. Henry, paano nakapunta dito? Saka na ako magpapaliwanag, sumakay na kayo. Marian? Po? Ano itong nababalitaan ko na buntis daw yung kaibigan mo? Naku, ang bata-bata pa. Wala po akong alam doon, Tia Madel. Malaman-laman ko lang na sumasama ka sa mga kapritsyo niya. Lagot ka sa akin. Tia Madel, hindi po mangyayari iyon. Lumaki po ako may takot sa Diyos. Kaya hindi po mangyayari sa akin ang nangyari kay Alisa. Siguraduhin mo lang talaga, bata ka. Marian, may mga bisita ka. Marian? Talaga. Ate Marian! Janela, kailan ka pa dumating? 6 na buwan na po akong dumating, Tia Madel. Hinanap ko kayong lahat. Pero hindi ko kayo makita agad. Eh, umalis na kasi kami doon sa dati kong bahay. Ayaw ko na kasi matuntun ko kami ng email na. Tia Madel, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo kay Marian, ha? Kunin mo na ba si Marian? Tia, kaya tagal kong hinintay ang pagkakataon to para magkasama-sama kaming lahat. Naiintindihan kita, Janela. Wala na rin naman akong magagawa. Wala naman akong sinabing sasama ako. Marian? Bakit, ate? Sa tingin mo ganun na kadali? Iniwan mo na kami, di ba? Ngayon, nandito ka? Marian? Patawaran mo ang ate. Wala ako ibang maisip na paraan noon para mabuhay ko kayong lahat. Kaya pinamigay mo na lang kami, ganun ba? Hindi ko kayo pinamigay. Inabilin ko lang kayo. Imusap ako noon na isama mo kami. Pero pinili mo pa rin iwan kami. Marian, galangin mo naman ng ate. Kahit ano pang gagawin natin ngayon, ate pa rin natin siya. Kuya! Hindi niya alam kung ano pinagdaanan natin. Ang sakit-sakit na may walay sa pamilya. Pero pinag-iwalay niyo pa tayo. Kapatid ko.
Dahil sa desisyon ko noon, naranasan niyo ang lahat ng ito. Pero habang nasa malayo ako, doble sakit ang tiniis ko sa pag-alala sa inyo. Ate Maria, alam mo bang sinabi ni nanay? Ano man ang mangyari, dapat tayo magkakapatid ang nagdadamayan. Hindi ko inaasahan. Ito na pala yung huli nating pagkikita. Iya, Madel. Maraming salamat po. Naging tunay kang nanay sa akin. Tinatanaw ko po itong napakalaking utang na loob. Mag-ingat ka lagi dun, Marian. Tia Madel, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po para kay Marian. Napakalaki ng respeto ko po sa inyo. Lalo nung malaman ko na pinapayagan niyo si Marian na dumalo sa aming pagsamba, gawain at aktibidad sa iglesia. Sana balang araw ay makasama ka rin namin sa tunay na paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isabella! I'm back! Kasama ko na po mga kapatid ko. Hello po! Magandang araw po. Hi po. Janela, wow! Ang gagwapang gaganda ng mga kapatid mo. Na maging mga anak niyo na rin. Ayokong sabihin welcome back. Mas gusto kong sabihin welcome home, mga anak. Alam mo, tama ka. Nung sinabing mong hindi dapat akong magpasyang umanib sa iglesia nang dahil sa'yo. Pero higit sa anumang dahilan kung bakit ako umanib, ay dahil sumampalataya akong hinirang ako ng Panginoong Diyos. Hindi ko inakalang tatawagin ka rin ng Ama sa loob ng iglesia at itinadhanang muli magkasulubong ang mga landas natin. Ginugol mo halos ang panahon mo sa paghanap ng mga kapatid mo. Ngayong natagpuan mo na sila, sana panahon na para hanapin mo rin ang para sa puso mo. Hindi na kailangan, Henry. Nahanap ko na siya. Matibay kang nang simulang manalig sa Ama. Panatag ka rin sa mga pangako niya. Ngunit dahil ba nagkikipit ay uurong
ka na. Kung may bagyo, sikapin mong manatiling nakatayo. Kaya mong gawin, tapusin ang takbuhin. Bukirin may masalanta, lupa may maging tigang. Masira man ang mga trigo, salutin man ang mundo. Pag-asa natin ay magaganap, dahil siya ang magbibigay lakas. Igaligmay na sa paligid, mananatili tayong ligtas. Inupo ang kanyang kamay laban sa mga kaakbay. Pag-asa natin ay magaganap, dahil lang Ama ang magbibigay lakas. Igalig ay kailan may di matatakasan, ay naglalakbay pa lang tayo dito sa sanlibutan. Pero di iyon dahilan para tayo mag-alinlangan. May Diyos tayo, may tagapagligtas. Bibigyan tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng ligalig at sakit sa loob ng sandaling panahon. Subalit pagkatapos nun, gagawin ng Diyos na tama ang lahat ng bagay. Bukirin may masalanta, lupa may maging tigang. Masira man ang mga trigo, salutin man ang mundo. Pag-asa natin ay magaganap, dahil siya ang magbibigay lakas. Igaligmay na sa paligid, mananatili tayong ligtas. Ikukuyom ang kanyang kamay laban sa mga kaakbay. Pag-asa natin ay magaganap, dahil lang Ama ang magbibigay lakas.